Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 12:41. Naisip mo ba talaga? Matapos marinig ang mga salita ni Melay, si Margo ay nag-alinlangan saglit, at pagkatapos ay buong pagmamalaki na sinabi kay Melay. Nakalimutan kong ipakilala ka. Ang taong ito ay ang aking kasintahang si Cyrus. Ang fiancé mo. Tinitigan ni Melay si Margo sa kanyang harapan, na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Maging ang lalaki sa tabi ni Melay ay nabigla. Dahil alam na nilang dalawa ang tungkol sa pakikipag-ugnayan ni Margo at Master Kevin. Dumating si Margo sa pamilya ng Fan sa unang pagkakataon at nagdala ng nobyo, at ang kasintahang ito ay hindi ang anak ng pamilyang Lee. Nakakagulat talaga ang balitang ito. Margo, hindi naman talaga maganda ang relasyon namin ng nanay mo, pero tiyahin mo pa rin ako kahit anong mangyari. Hindi mahalaga kung mag-away tayo sa mga walang kwentang bagay. Hindi ka dapat magbukas ng ganitong klaseng biro. Alam ni Melay sa kanyang puso kung gaano kasangkot ang bagay na ito, kaya dali-dali niyang sinabi kay Margo. Tumingin si Margo kay Melay at ngumiti, pagkatapos ay mahinang sinabi. Siyempre hindi ako magbibiro sa iyo tungkol sa ganitong bagay, si Cyrus talaga ang aking mapapangasawa. Hindi ka talaga nagbibiro. Sumimangot si Melay at tinanong si Margo. Walang biro. Direktang umiling si Margo. Saka alam mo ba na may marriage contract ka na, at ginawan ka na ng marriage contract ng matanda? Nagmamadaling tinanong ni Melay si Margo. Of course I know. I'm here to solve this matter this time. I'm not your fan family. It's my freedom to marry whoever I want. I won't listen to anyone's arrangements. Napakatahimik na nagsalita si Margo kay Melay sa kanyang harapan. At si Melay ay naging tanga pagkatapos marinig ang mga salita ni Margo, huminga ng malalim at sinabi sa mahinang boses. Margo, medyo mapusok ka ba? Iyon ang pamilyang Lee, at ito ang matandang lalaki ang magpapasya sa bagay na ito, ikaw. Nagdudulot ako ng malaking sakuna sa paggawa nito, sasabihin ko sa iyo. Bahagyang tumingin si Margo kay Melay, at pagkatapos ay mahinang sinabi, ito ay sarili kong negosyo at walang kinalaman sa iyo. Mauuna na ako. Pagkatapos sabihin ito, inakay ni Margo si Cyrus sa malayo. Margo, napag-isipan mo na ba talaga? Nagmamadaling sumigaw si Melay nang makita niyang aalis na si Margo. Ngunit nagpatuloy si Margo sa paglalakad na parang wala siyang narinig. At si Melay ay tumingin sa likod ni Margo na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata. At sinabi sa mahinang boses, hindi ko inaasahan na ang anak ni Jasmine ay magiging matapang, halatang hindi niya kinukuha ang Lee ng aming pamilya ng Fan. Seryosong pamilya. Maganda itong palabas, pero gusto kong makita kung paano ito hinahawakan ni Jasmine sa pagkakataong ito. Ang bagay na ito ng ibang tao ay walang kinalaman sa amin, mas mabuting huwag kang makisali. Hindi napigilan ng asawa ni Melay na paalalahanan ng mahina si Melay. Shut your mouth for me. I am the Fan family, how can I don't care about this? Pinagalitan siya ni Melay sa malamig na boses, at pagkatapos ay nagpatuloy. Kung hindi dahil pinakasalan kita, paano ako nadiin sa ulo ni Jasmine sa loob ng maraming taon, at nahihiya kang magsalita? Pagkatapos marinig ito, ang mga mata ng lalaki ay kumikislap sa kawalan ng kakayahan. Kung tutuusin, siya ang manugang na pumasok sa pintuan, at ang kanyang katayuan sa pamilya ng Fan ay napakababa, kaya kahit na si Melay ay napahiya, ginawa niya. Hindi maglakas loob na pabulaanan. At si Cyrus at Margo ay nagmamayabang palabas ng manor ng pamilya Fan. Sa oras na ito, ang mga posture ng dalawang tao ay napakalabo pa rin.
Bagamat si Margot ay darating sa bahay ni Fan sa unang pagkakataon, marami talaga ang nakakakilala kay Margot. Kung tutuusin, ang biglaang pagsilang ni Jasmine ng isang anak na babae ay natural na makaakit ng atensyon ng maraming tao. Pansinin. Ngunit nang makita nilang napakalapit ni Margot at Cyrus, lahat ay natigilan. Ang kwento ng pakikipag-ugnayan ni Margot sa anak ng pamilyang Lee ay matagal nang kumalat. Ngunit sa oras na ito, dinala pa ni Margot ang isang batang lalaki sa pamilya ng Fan para yakapin, na halatang hindi tama. Ang mga inapo ng pamilyang Fan ay nag-aalala na si Margot ay maaaring magdulot ng gulo sa pamilya ng Fan. Kaya natagpuan nila ang mga matatanda ng pamilyang Fan upang ipaalam sa kanila ang pangyayari. Masasabing ang hitsura ni Cyrus at Margot sa bahay ni Fan ay maaaring ituring na sanhi ng hindi pangkaraniwang lindol. Gayunpaman, ito ay simula lamang ng mga bagay. Si Cyrus at Margot ay wala sa mood na bigyang pansin ang mga taong ito. Pagkaalis nilang dalawa sa mansyon ng pamilya Fan, binuksan nila ang dalawang silid sa pinakamagandang hotel sa Quezon City. Naglaro ang CCTV. Kung tutuusin, ang Quezon City ay isang sinaunang lungsod, kaya marami pa ring mga lugar na dapat puntahan. Walang pakialam ang dalawa sa kung anong uri ng reaksyon ang gagawin ng pamilya Fan, at nagmaneho sa iba't ibang magagandang lugar para kumuha ng litrato. At si Margot ay labis na nag-aalala tungkol sa mga bagay na ito noon, ngunit nakalimutan niya ang lahat ng mga bagay na ito habang naglalaro. Hindi maintindihan ni Margot kung bakit, ngunit tila palaging dinadala ni Cyrus sa kanya ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng seguridad, na napakabanayan. Sa loob ng manor ng pamilya Fan. Dahil bukas na magsisimula ang birthday banquet ni Mr. Fan, napakasigla ng manor sa ganitong oras, at lahat ng nasa Fan family ay abala para sa piging sa kaarawan na ito. Espesyal na inimbitahan ng Fan family ang higit sa 10 5-star chef na mga siwa, at ang lugar kung saan ginanap ang birthday banquet ay ang manor din ng pamilya ng Fan. Gayunpaman, mayroong isang maliit na bakuran sa pinakaloob na bahagi ng Fan family manor. Sa oras na ito, ang tanawin sa loob ng bakuran ay kabaligtaran ng masigla sa labas. Ang bakuran ay kakaibang tahimik. May mukhang anti-gang lobby sa courtyard. Sa oras na ito, maraming tao sa lobby ang nakaupo roon na nag-uusap at umiinom ng tsaa. Gayunpaman, sa pinakaharap ng lobby ay nakaupo ang isang matandang may puting buhok. Sa oras na ito, ang matanda ay may malabong ngiti sa kanyang mukha, at tahimik na nakikipagkwentuhan habang umiinom ng tsaa kasama ang mga bisita. Ang taong ito ay si Diane, ang pinuno ng pamilya ng Fan. Bagamat halos 80 taong gulang na si Diane sa taong ito, napakabuti pa rin ang kanyang mental na kalagayan. Hindi siya parang matandang nasa edad 80. Gayunpaman, isang matandang lalaki ang sumuporta sa kasalukuyang pamilya ng Fan. Kung hindi dahil sa pag-iral ng matandang ito, tinatayang hindi magkakaroon ng posisyon ang kasalukuyang pamilya ng Fan ngayon. Nakaupo sa tabi ni Diane ang mas sikat na juniors ng Fan family. Ang mga junior na ito ay nakakalat na ngayon sa buong mundo, at lahat ay nakamit ng marami. Kahit si Jasmine ay mas mababa sa mga taong ito. Bukas ay ika-83 na kaarawan ni Diane. Sa oras na ito, maraming bisita ang dumating sa manor ng pamilya ng Fan. Kabanata 1242. Nagdebo ang Pal-iyang Lee. Kung sila ay mga ordinaryong bisita, matatanggap sila ng mga ikatlong henerasyong inapo ng pamilyang Fan. Ang mga may bahagyang mas marangal na katayuan ay tinatanggap din ng mga pangalawang henerasyong inapo ng pamilyang Fan. Ang mga taong talagang makikilala si Diane sa kanilang sariling mga mata ay tiyak na ilan sa mga pinakamahalagang tao sa China.
Anumang random na pagbanggit ng kanilang mga pangalan ay maaaring makaramdam ng labis na pagkagulat sa mga tao. Kaya naman, wala masyadong tao ang makapasok sa lobby sa mga oras na ito. 3 o 4 na lang ang matanda. The rest ay puro fan family. Nandito si Mr. Lee. Gayunpaman, sa sandaling ito, may biglang sumigaw mula sa pintuan. Si Diane ay nagmamadaling tumayo at naglakad palabas ng lobby matapos marinig ito. Kuya Fan, long time no see. Isang matandang lalaki na nakatangsut ang sumigaw kay Diane nang nakangiti. Kuya Lee, pumunta ka talaga dito ng personal, talagang pinalago mo ang pamilya ng fan natin. Nagmamadaling tumugon si Diane at pagkatapos ay nagpatuloy. Brother Lee, mangyaring pumasok ka agad. Well, ngumiti at tumango ang matandang nakatangsut, pagkatapos ay sinundan si Diane sa lobby. Matapos makaupo ang lahat, si Diane ay nagkusa na magbuhos ng isang tasa ng tsaa para sa matandang lalaki na nakatangsut. At pagkatapos ay ngumiti sa matandang nasa harapan niya at sinabing, Brother Lee, hindi pa tayo nakaupo para uminom. Tsaa sa loob ng maraming taon. Sa oras na ito, ang matandang nakatangsut na nakaupo sa tapat ni Diane ay walang iba kundi si Reynold, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Lee. At sa likod ni Reynold Lee ay nakatayo ang isang binata. Ang binata ay mukhang gwapo at may kakaibang ugali. Sa unang tingin, hindi siya isang ordinaryong tao, ngunit ang ekspresyon ng mukha ng binata sa mga oras na ito ay hindi masyadong maganda. Dahil siya ay si Kevin, ang apo ni Reynold Lee. Kakatanggap lang ni Kevin ng tawag mula kay Berto, at natural na masama ang pakiramdam sa oras na ito. Matapos marinig ang mga salita ni Diane, hindi napigilan ni Reynold na mapangiti ng bahagya, at pagkatapos ay mahinang sinabi, Oo, totoo na matagal na tayong hindi nagkikita. Kung tutuusin, wala akong pakialam about our family anymore. After participating, I leave it all to the juniors to take care of it, and I finally managed to be quiet, and I have never been willing to move. Pwede namang lumapit si Kuya Lee ng personal this time, it really gives me face. Nakangiting sabi ni Diane. Talagang dadalo ako sa birthday party ni Brother Fan, at plano kong samantalahin ang pagkakataong ito para makilala ang lahat ng dati nating kaibigan. Nakangiting sagot ni Reynold. Sa oras na ito sa lobby, hanggat ang mga taong maaaring i-rank sa pamilya ng Fan ay karaniwang lumitaw. Ngunit pinanood ng mga taong ito ang pag-uusap ni Diane at Reynold, hindi sila nang ahas na magsalita, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis na kinakabahan. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ni Reynold ay napakarangal pa rin, at ang industriya ng pamilyang Lee ay higit pa kaysa sa pamilya ng Fan. Maging si Diane ay magalang nang kaharap si Reynold. Ang pamilyang Lee kung saan kabilang si Reynold ay isang tunay na pamilya ng martial arts. Kung titingnan ang buong China, isa itong nangungunang malaking pamilya, kahit ang pamilya ng Fan ay hindi may kukumpara. At ang pamilyang Lee ngayon ay hindi lamang napakatagumpay sa martial arts. Ngunit ang mga inapo ng pamilyang Lee ay napakahusay din, sa negosyo man, politika o maging sa militar, lahat sila ay may magagandang tagumpay. Sa makatuwid, ang pamilyang Lee ay tiyak na makakasulong pa sa hinaharap, at marahil ay maaari silang direktang maging pinakamalaking pamilya sa China. Sa makatuwid, tiyak na isang pagpapala para sa pamilyang Fan ang pakasalan ang pamilyang Lee sa pagkakataong ito. Ito rin ang dahilan kung bakit gumawa ng marriage contract si Diane kay Marco. Ang talagang isinasaalang-alang ni Diane ay kapag siya ay pumanaw. Ang pamilya ng Fan ay mawawalan ng pinuno at hindi maiiwasang maging gulo, kaya gusto niyang makahanap ng angkop na tao na pumalit sa kanya. Bagamat maraming namumukod tanging tao sa ikalawang henerasyon ng pamilyang Fan.
Ngunit dahil napakahusay ng mga taong ito, hindi sila nasisiyahan sa isa't isa, kahit sino pa ang magmana ng kanilang posisyon, mahirap kumbinsihin ang publiko. Ang parehong ay totoo para sa tatlong henerasyon. Ngunit kung mapapangasawa ni Margot si Kevin, kung gayon si Margot ang magiging malaking taga-suporta ng pamilyang Lee, at talagang may kakayahan si Jasmine, kaya magiging madali para kay Margot na pigilan ang mga taong ito. Ito ang dahilan kung bakit pinili ni Diane si Margot. Ching Ching, bilisan mo at magbuhos ng tsaa para sa iyong lolo Lee. Sa sandaling ito, mahinang sabi ni Diane sa babaeng nasa likod niya. Matapos marinig ito, ang batang babae ay nagmamadaling naglakad papunta kay Reynold, pagkatapos ay marahang sumaludo, at mahinang sinabi, nakita ni Ching Ching si Lolo Lee. Walang pakialam na sinulyapan ni Reynold ang babae. Bagamat hindi kasing ganda ni Margot ang hitsura ng batang babae, mayroon siyang matahimik at eleganteng panlasa sa kanyang katawan. Sa isang pahiwatig ng malababaing kilos, masasabi mong ito ay para sa lahat sa isang sulyap. Ang babaeng ito ay si Fanning King, ang apo ni Diane. Noong una, binalak ni Reynold na hayaan sina Kevin at Fanning King na magkasama. Ngunit nahulog si Kevin kay Margot pagkatapos makita ang larawan ni Margot, at iginiit na pakasalan si Margot bilang kanyang asawa. Sa huli, si Reynold ay walang pagpipilian. At ubiling sumang-ayon. Tumalikod si Fanning King at bumalik sa tabi ni Diane pagkatapos magbuhos ng tsaa. Talagang lalong gumaganda si Ching Ching. Ngunit sa kasamaang palad ang apo ko ay walang kapalaran kay Ching Ching, kung hindi, mas gusto ko pa rin si Ching Ching. Hindi napigilan ni Reynold ang mapabuntong hininga. Si Jasmine, na nasa hindi kalayuan, ay may nahihiyang ekspresyon sa kanyang mukha matapos marinig ang mga salita ni Reynold, at may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata, ngunit hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Kung tutuusin, talagang kwalipikado si Reynold na sabihin ito. Si Fanning King talaga ang pinakaangkop para kay Kevin. Pagkatapos ng lahat, si Fanning King ay ang panganay na anak na babae ng pamilyang Fan, at si Margot ay halatang mas mababa kay Fanning King. Hayaan ang mga bata na magpasya para sa kanilang sarili. Nakangiting sabi ni Diane kay Reynold. Oo, hindi natin kakayanin ang mga gawain ng mga bata bilang matanda. Walang ganoong biyaya ang apo ko. Tumango si Reynold, at pagkatapos ay sinabi kay Kevin, Kevin, pumunta ka at batiin ang iyong lolo Fan. Hello Lolo Fan. Mabilis na humakbang si Kevin at sumigaw ng mahina. Ito ay talagang isang talento, hindi masama. Tumango si Diane ng may kasiyahan. Saglit na nag-alinlangan si Reynold at nakangiting sinabi, Brother Fan, dinala ko ang apo ko ngayon. I wonder if I can let my grandson see the daughter of your Fan family. After all, the two children are about to get engaged. Well, hindi pa ako nagkita minsan, oras na para ipaalam sa kanilang dalawa ang isa't isa. Kabanata 1243. Ang pinakamagandang balita. Tama, talagang sinadya ko rin. Mabilis na sumagot si Diane kay Reynold, pagkatapos ay tumingin kay Jasmine sa hindi kalayuan. Matapos marinig ni Jasmine ang pangungusap na ito, bakas sa kanyang mga mata ang pagkapahiya. Jasmine, nasaan si Margot? Bilisan mo at tawagan si Margot at hilingin na lumapit siya. Mahinang sabi ni Diane. Okay. Tumango si Jasmine, pagkatapos ay mabilis na kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan si Margot. Ngunit sa oras na ito, isinasama ni Cyrus si Margot sa paglilibot sa mga bundok at tubig sa Quezon City. Ang mobile phone ni Margot ay itinapon na sa hotel at hindi na siya dinala. Matapos gumawa ng ilang sunod-sunod na tawag si Jasmine at walang sumasagot, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagsimulang maging balisa.
At ang mga mata ni Diane ay kumislap ng kaunting kakaiba. Patriarch, tinawagan ko si Margot at walang sumasagot. Walang magawang sabi ni Jasmine. Kung gayon, hayaan ang isang tao na maghanap. Walang ekspresyong sabi ni Diane. Ito. Matapos itong marinig ni Jasmine, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila mas nakakahiya. Bagamat alam niya na dumating si Margot sa Quezon City sa oras na ito, hindi pa niya nakikita si Margot, ni hindi niya alam kung nasaan si Margot ngayon. Sa oras na ito, nag-alok pa ang pamilyang Lee na makipagkita kay Margot, natural na kinakabahan siya, at ang insidente kay Cyrus ay lalo siyang kinabahan. Matapos huminga ng malalim si Jasmine, mahina niyang sinabi. Patriarch, pasensya na talaga. Hindi sumama sa akin si Margot. Dapat ay papunta na siya ngayon, ngunit tiyak na makakarating siya bukas, o tayo pwede na ulit magkita bukas. Hindi napigilan ni Diane na bahagyang sumimangot pagkatapos marinig ang mga salita ni Jasmine, at hindi na nagsalita pa. Ngunit tiyak na hindi siya nasisiyahan sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, para sa isang mahalagang bagay, wala pa rin si Margot. Ano ang nangyayari? Sa katunayan, orihinal na binalak ni Diane na ipakilala ang magandang babae sa likod niya, si Fanning King, sa apo ni Reynold, ngunit patuloy na hiniling ni Jasmine kay Margot na pakasalan ang apo ni Reynold. Alam ni Diane sa kanyang puso kung ano ang iniisip ni Jasmine. At naramdaman din ni Diane na ito ay magpapatatag ng sitwasyon ng pamilya Fan. Kaya sa wakas ay ipinadala niya ang mga larawan ni Fanning King at Margot sa pamilya Lee. At agad na umibig si Kevin kay Margot matapos makita ang mga larawan ng dalawang babae. Nadama ni Diane na ang lahat ng ito ay maaaring kalooban ng Diyos, at natural na hindi siya patuloy na nakikialam. At si Reynold ay hindi masyadong nasiyahan sa background ni Margot. Kung tutuusin, si Fanning King ay halatang mas mahusay. Upang maitugma ang pagkakakilanlan ni Margot kay Kevin, apo ni Reynold, si Diane ay partikular ding nagsabi kay Reynold na si Sumo ay dadalhin sa account sa hinaharap. Si Nanay Sibay bilang magiging tagapagmana ng kanilang fan family. At si Reynold ay sumang-ayon sa kasal na ito dahil nakita niya ito. Kung hindi, ayon sa background ni Margot, siya ay ganap na hindi kwalipikadong pakasalan si Kevin. Sa proseso ng kasal na ito, sina Diane at Reynold ay may sariling maliit na abacus, at ang parehong partido ay para sa kanilang sariling interes. Alam ni Diane na si Jasmine ang pinakaangkop na posisyon bilang pinuno ng pamilya, ngunit kung mamanahin ni Jasmine ang posisyon na ito, malinaw na imposibleng kumbinsihin ang publiko. Si Jasmine ay nagmula sa napakababang background at kakaunti ang naiambag nito sa pamilyang tagahanga. Ngunit kung si Margot, ang manugang na babae ng pamilyang Lee, ay naging pinuno ng pamilya, at kontrolado ni Jasmine si Margot mula sa likuran, kung gayon ang lahat ay magiging isang bagay ng kurso. Para naman kay Reynold, interesado siya sa enerhiya ng pamilyang Fan. Pagkatapos ng lahat, kapag pinagsama ang dalawang pamilyang ito, maaaring maabot ni Kevin ang napakataas na antas sa hinaharap. Kuya Lee, pasensya na talaga, ang batang si Margot ay medyo mapaglaro, at hindi pa siya lumalapit. Walang magawang sabi ni Diane kay Reynold. Bahagyang ngumiti si Reynold, at pagkatapos ay mahinang sinabi, ayos lang, dahil hindi ka pa dumating, magkikita pa tayo bukas, huwag kang mag-alala. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Jasmine matapos makitang hindi galit si Reynold. Nga pala, Kuya Lee, narinig kita. Ngunit nang maisip ng lahat na malapit na ang paksang ito, isang magandang dalaga ang pumasok at nagsabi, Sister Hua, bakit ka pa nagsisinungaling? Hindi ba narito na ang iyong anak na babae? Matapos marinig ang mga salita ng magandang dalagang ito, napalingon ang lahat sa pasukan ng lobby. Pumasok si Melay na naka-high heels. Melay, anong pinagsasabi mo dito?
Sinong nagpapasok sa'yo? Hindi napigilan ni Diane na sumimangot at mapag-alitan. Pumasok lang ako kapag may importante akong isusumbong. Mabilis na sabi ni Melay. What's your business? Mas mahalaga pa ba ito kaysa sa hospitality ko? Noong una, ang katotohanang hindi dumating si Margot ay medyo nagalit na kay Diane, ngunit ngayon ang bigla ang pagkagambala ni Melay ay lalong nagpagalit sa kanya. Patriarch, huwag ka nang magalit. Kung gusto mong magalit, hayaan mo akong tapusin ang pangungusap. Tama. Mahinang sabi ni Melay. Anong gusto mong sabihin? Bilisan mo. Sumimangot si Diane at sumagot. Patriarch, ganito. Nakita ko si Margot, ang anak ni Ate Hua, sa guest room noon, pero sinabi ni Sister Hua na hindi pumunta dito si Margot. Sa tingin ko ay may itinatago si Sister Hua. Diretsyong sabi ni Melay. Medyo kumislap ang mga mata ni Diane ng kakaiba pagkatapos marinig ang mga salita ni Melay, at pagkatapos ay sumimangot siya at pinagalitan. Huwag kang magsalita ng walang kaparorokan dito. Patriarch, ang daming bisita dito. How dare I speak nonsense? Ngayon ko lang talaga nakita yung anak ni Sister Hua. Mabilis na sagot ni Melay. Imposible, kung pupunta si Margot dito, bakit hindi ko alam? Sumimangot si Jasmine at sumigaw. Hindi mo talaga alam. O nagpapanggap kang hindi mo alam? Bahagyang ngumiti si Melay. Melay, anong pinagsasabi mo? Malamig na tanong ni Diane. Patriarch, talagang pumunta dito si Margot. Nagsinungaling si Sister Hua dahil alam niyang may dinala si Margot dito sa pagkakataong ito. Malakas na sigaw ni Melay. Lalaki. Matapos marinig ang mga salita ni Melay, lahat ay nagkatinginan, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi pangkaraniwang naguguluhan. Hindi lang ngayon ko lang nakita si Margot. Pero may nakita din akong lalaki sa tabi ni Margot, parang close na close yung dalawa, kaya tinanong ko si Margot kung ano ang relasyon nila, at sinabihan talaga ni Margot yung boy ko. Ang nobyo niya, at akala ko ang batang iyon ay si Mr. Lee. Hindi ko inaasahan na magiging. Mahinang sabi ni Melay. Sandaling natigilan ang lahat. Kabanata 1244. Shock Fan Family. Ang mga salita ni Melay ay parang naghulog ng bomba sa karamihan, at nagbago ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat. Medyo kalmado sina Diane at Reynold. Sa anumang kaso, ang dalawang ito ay mga taong nabuhay ng halos 100 taon. Nakakita na sila ng lahat ng uri ng bagyo at alon, kaya sa harap ng mga salita ni Melay, silang dalawa ay mabuti pa rin. Kalmado. Gayunpaman, ang ekspresyon ng mukha ni Kevin ay medyo pangit, dahil nakatanggap na siya ng tawag mula kay Berto at narinig na may kasamang lalaki si Margot. Sa simula, si Kevin ay nag-aalinlangan tungkol sa bagay na ito. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Melay, alam niya sa kanyang puso na ang sinabi ni Berto ay dapat totoo, dahil lamang si Reynold ay nasa kanyang sariling bahay sa oras na ito. Sa kanyang harapan. Kaya hindi siya gaanong nasabi. Melay, totoo ba lahat ng sinabi mo? Humigop ng tsaa si Diane at walang ekspresyong tinanong si Melay. Patriarch, totoo ang sinabi ko, at maraming tao ang nakakita kay Margot na nakayakap sa batang iyon sa oras na iyon. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang magtanong ng basta-basta. Halatang nanonood lang ng saya si Melay at hindi busy, sabi niya na may kasamang asin at suka. Hindi 1 araw o 2 araw para makita ni Melay na hindi masaya si Jasmine, kaya natural na gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makapagtrabaho. Noong una, nilustay ni Melay ang malaking halaga ng pera mula sa pamilya ng fan dahil sa pagsusugal. Nang maglaon,
Nag-alala siya na malaman ni Diane, kaya gusto niyang hanapin si Jasmine para sa tulong. Pagkatapos ng lahat, noong panahong iyon, naitatag na ni Jasmine ang grupo ng UniAsia, at napakayaman pa rin niya. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi lang tumulong si Jasmine, kundi sinabi rin niya kay Diane ang tungkol dito. Dahil sa pangyayaring ito, bumagsak ang status ni Melay sa pamilya ng fan, at tinanggihan pa siya ng pamilya sa mahabang panahon, ngunit lumuwag lang ito nitong mga nakaraang taon. Laging kinasusuklaman ni Melay ang bagay na ito sa kanyang puso. Ngayon, sa wakas ay nakahanap na siya ng pagkakataon para turuan ng leksyon si Jasmine. Matapos marinig ang mga salita ni Melay, alam ng lahat na ang sinabi ni Melay ay dapat totoo, kaya ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay napakapangit, at hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Siyempre, alam ng ilang tao na hindi masyadong maganda ang relasyon ni Melay at Jasmine, at hindi imposibleng samantalahin ni Melay ang pagkakataong ito para sadyang ayusin si Marco. Pero kung talagang nagsinungaling si Melay, baka medyo malaki ang biro. Total nandito pa rin si Reynold at ang iba pa. Nang si Diane ay nag-iisip tungkol sa mga bagay na ito, isang binata sa edad na 20s ang nagmamadaling pumasok. Matapos makita ni Diane ang binata, humunat ang noo niya at nagtanong, "Arnel fan, bakit ka pumasok?" Ang binata na nagpakita sa oras na ito ay si Arnel fan. Si Arnel ang panganay na apo ni Diane, at medyo mataas ang status niya sa fan family. Huminga ng malalim si Arnel at mabilis na sinabi, "Lolo, nakita ko si Margo na nakayakap sa isang batang lalaki sa pintuan kanina. Nag-aalala ako na may mali, kaya lumapit ako para sabihin sa iyo. Alam mo, kung si Margo ang magiging ulo ng pamilya sa hinaharap, maaaring si Arnel ang pinaka-apektado." Pagkatapos ng lahat, bago lumitaw si Margo, si Arnel ang pinakaasam na magmana ng posisyon ng ulo ng pamilya. Kaya tiyak na tatamaan ng husto ni Arnel si Margo sa oras na ito at susubukang sirain ang kontrata ng kasal ni Margo at Kevin. Kung hindi sasabihin ni Arnel ang ganoong bagay sa harap ng napakaraming tao. Matapos marinig ni Diane ang mga salita ni Arnel, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay agad na nagbago. Kung tutuusin, kung isang tao lang ang nagsabi nito, maaari itong ipaliwanag, ngunit kung dalawang tao ang nagsabi nito, nangangahulugan ito na ang bagay na ito ay dapat na totoo. Sa isang iglap, nabaling ang atensyon ng lahat kay Jasmine. Sa katunayan, hindi naiintindihan ng mga taong ito kung bakit naging matapang si Margo at nang ahas na ibalik ang isang lalaki sa bahay ni Fan, at niyakap sila sa harap ng napakaraming tao. Hindi kaya alam ni Margo na ginawa niya isang deal kay Kevin. Isang marriage contract. Lahat ay tumingin sa mga mata ni Jasmine, at ang ilang mga tao ay natutuwa sa kasawian at lihim na nananagoy na si Jasmine ay maaaring talagang sirain sa pagkakataong ito. Sa paglipas ng mga taon, si Jasmine ay nakasakit ng maraming tao sa pamilya dahil sa kanyang pera. At ang ilang mga tao ay puno ng pag-aalala, pagkatapos ng lahat, may ilang mga tao sa pamilya ng Fan na may napakagandang relasyon kay Jasmine. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay sa oras na ito ay ang reaksyon ni Diane. Kung tutuusin, kung talagang galit si Diane, maaaring hindi maisip ang kahihinatnan. Hindi alam ni Jasmine kung ano ang gagawin saglit. Plano niyang ipaliwanag ng pribado ang mga bagay na ito kay Diane. Ngunit pagdating niya sa bahay ni Fan, nalaman niyang abala si Diane sa pagtanggap ng mga bisita araw-araw, at kaya niyang hindi nakikita si Diane. Kung hindi dahil sa pagdating ni Reynold ngayon, hinding-hindi hahayaan ni Diane na makasama si Jasmine, at hinding-hindi niya makikita si Diane. Huminga ng malalim si Diane at blanko na sinabi kay Jasmine, "Jasmine, ano ang nangyayari?" Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Jasmine, at pagkatapos ay mahina niyang sinabi,
Patriarch, sa katunayan, ang taong iyon ay talagang kasintahan ni Margot. Matapos marinig ng lahat ang mga salita ni Jasmine, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay tila mas nabigla. Nagtaka sila kung ano ang nangyayari. Ano ba ang nangyayari dito? Kailangan mong ipaliwanag sa akin ngayon. Sabi ni Diane na may galit na ekspresyon. Walang pagpipilian si Jasmine kundi isa-isa na isalaysay ang kwento sa pagitan ni Margot at Cyrus. Nang ang lahat ay nakinig sa mga salita ni Jasmine. Sa wakas ay napagtanto nila na ang dating Margot ay talagang gumawa ng isang kontrata sa kasal kay Cyrus nang walang amnesia. Ngunit nang maglaon dahil si Margot ay nawala ang kanyang memorya, walang binanggit ang kontrata ng kasal. Gayunpaman, si Jasmine ay gumawa, si Margot at Kevin ay gumawa ng isang kontrata sa kasal. Ngunit biglang natagpuan ni Cyrus si Margot, at biglang nabawi ni Margot ang kanyang alaala, kaya't kasama na niya muli si Cyrus. Kalokohan lang. Dahil alam mong malinaw na may marriage contract si Margot, bakit mo gustong gumawa ng marriage contract kay Master Kevin? Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang tumayo at tinapat ang mesa, sumisigaw na may galit na galit. Matapos marinig ni Jasmine ang mga salita ng matanda, isang bakas ng tensyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Dahil ang matandang ito ay ang ama ni Jasmine. Huminga ng malalim si Jasmine at sinabi sa mahinang boses. Hindi ko alam noon na si Margot ay gumawa ng kontrata sa kasal sa iba. Kung alam ko, kahit na mayroon akong 100 tapang, hindi ko lakas ng loob na itago ito. Huli na nang malaman ko. Kabanata 12:45. Reaksyon ni Lee. Walang magawa ang ama ni Jasmine, at pagkatapos ay sinabi kay Diane, Patriarch, kasalanan ko ang lahat kung hindi ko muna iniimbestigahan ang bagay na ito. Kung gusto mo akong parusahan, parusahan mo ako. 6 na kapatid, anong ginagawa mo? Kailan ko sinabing paparusahan kita? Marami pa ring hindi pagkakaunawaan tungkol dito. Bahagyang sumimangot si Diane at walang magawang sumagot. Kung tutuusin, marami pa ring bisita ang naroroon sa oras na ito, kaya imposibleng tratuhin talaga ni Diane si Jasmine at ang ama ni Jasmine. Sa oras na ito, sinabi ito ng ama ni Jasmine dahil lang gusto niyang protektahan ang kanyang anak. Huminga ng malalim si Diane, tumalikod at sinabi kay Reynold. Kuya Lee, pasensya na, hindi ko alam ang tungkol dito noon. Hindi ko inaasahan na may gagawing ganyang biro, ngayon talaga isang pagkabigo. Natatawa ka. Ang bagay ngayon ay maituturing na pasensya ng pamilya ng fan namin para sa pamilya mong Lee. Kung gusto mong kanselahin ang engagement, wala akong opinyon. Kuya Fan, tingnan mo ang sinabi mo. Pinakinggan ko lang ito ng matagal at naintindihan ko ang nangyayari. Hindi ba't iyon ang anak ni Margot na may kontrata sa kasal bago ang kanyang amnesia at pagkatapos ay bumalik sa aming Lee Jiading dahil sa amnesia? May asawa ka na ba? Mahinang sabi ni Reynold. Yan ang nangyari. Tumango si Diane. Kung tutuusin, nasa state of amnesia siya noong umpisa, kaya hindi niya naaalala ang engagement niya. Hindi ko naman kayo masisisi sa lahat ng ito. I don't think it is as serious as you said, and it won't, hindi haantong sa pagkansela ng engagement. Nakangiting sabi ni Reynold. Bakit hindi seryoso, Kuya Lee? Naaawa talaga ako sa puso ko. Mabilis na sabi ni Diane. Ano ang mali dito? Sa palagay ko ay medyo biglaan ang ginawa natin. Kung tutuusin, walang nakakaalam na kasal na si Margot noon, ngunit sa palagay ko ay hindi ito isang malaking bagay. Pagkatapos ng lahat, si Sumo ay nasa ganoong paraan. Time. Wala yung parents ni Bai nung gumawa siya ng marriage contract sa ibang tao kaya hindi na mabibilang. Nagpatuloy si Reynold. Hindi napigilan ni Diane na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Reynold, at pagkatapos ay mahinang tinanong si Reynold,
Brotherly, ano ang ibig mong sabihin sa pangungusap na ito? Napakasimple ng ibig kong sabihin. Sa tingin ko dahil may nangyaring ganyang problema, dapat natin munang harapin. Originally, dinala ko dito ang apo ko para mag-propose ng kasal sa fan family mo, pero ngayon, mukhang mabagal ang bagay na ito. Down na kaunti. Sa tingin ko maaari nating tanungin muna ang opinyon ni Margo. Pagkatapos ng lahat, kung direkta tayong mag-alok ng kasal nang hindi ipinapasa ang opinyon ng bata, ito ay talagang hindi nararapat. Napakakalmang sabi ni Reynold. Oo. Tumango si Diane. Pagkatapos ay aayusin ko na makilala ng aking apo si Margo, at silang dalawa ay magkakaroon ng magandang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, si Margo ay maaaring hindi pa nakilala ang sinumang angkop na tao at nalinlang ng ilang retorika. Sa palagay ko ay maliwanag na makasama ang taong iyon, ngunit kapag nakatagpo siya ng mas maraming mabubuting tao, dapat niyang malaman kung sino ang talagang gusto niya. Nagpatuloy si Reynold. Sa oras na ito, ang kamalayan ng pangungusap na ito ay talagang napakalinaw. Hindi isinasa puso ni Reynold ang kontrata ng kasal ni Margo kay Cyrus. Sa kabaligtaran, siya ang nagkusa na hilingin kay Margo na kontaken si Kevin. Na nagpapakita na siya ay lubos na nagtitiwala kay Kevin, naramdaman niya na maaaring agawin ni Kevin si Margo mula sa mga kamay ni Cyrus. Matapos marinig ang mga salita ni Diane, ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ay lamambat ng gusto. Kung tutuusin, hindi masyadong itinuloy ni Reynold ang bagay na ito. Kung hindi, kapag naimbestigahan na sila, natatakot ako na maging ang kanilang fan family ay hindi na ito makayanan. Hahaha. Narinig ni Diane ang mga salita ni Reynold, hindi niya napigil ang matawa, at pagkatapos ay nagpatuloy. Brotherly, mas bukas ang isipan mo, kung ang bagay na ito ay papalitan ng iba, ibinaling nito ang kanyang mukha sa lugar. Sa tingin ko ay may kabuluhan ang sinabi mo. Kung tutuusin, si Margo ay palaging nakatira sa Salisbury City noon, at ang mga taong makontak niya ay napakalimitado. Kung si Margo ay pinahihintulutang makipag-ugnayan kay Young Master Kevin, sa palagay ko ay dapat niyang malaman kung sino ito ay. Mas mabuti. Ang lahat sa pamilya ng fan ay nagsimula ring gumawa ng inisyatiba upang tulungan si Jasmine na kausapin ako. Matapos marinig ni Kevin ang mga salitang ito, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay halatang gumaan ng husto. Kung tutuusin, pinupuri siya ng mga taong ito sa oras na ito, at natural na siya ay napakasaya. At naramdaman din niya na si Cyrus ay walang iba kundi isang ordinaryong tao, at hindi siya kwalipikadong makipagkumpetensya sa kanya. Ang isa ay mayaman at gwapo, ang isa ay mahirap, kahit anong klaseng babae ang kaharap nila, dapat si Kevin ang piliin nila, hindi si Cyrus. Ang mga mata ni Jasmine ay kumislap sa gulat pagkatapos marinig ang sinabi ni Diane at Reynold. Dahil sa una niyang inakala na pagkatapos malaman ni Diane ang tungkol dito, tiyak na gagawin niya ang pinakamatinding paraan para paghiwalayin sina Cyrus at Margo. Ngunit hindi niya akalain na parehong kalmado sina Diane at Reynold, hindi nila isinasa puso ang bagay na ito. Sa kabaligtaran, inayos pa nila si Kevin na makipagkumpetensya kay Cyrus para sa Margo. Hindi ito katulad ang gawa ni Reynold sa lahat. Estilo. Ang reaksyon ni Reynold ay malinaw na magbigay ng sapat na mukha sa pamilya ng fan. Kaya lang ang resultang ito ay katanggap-tanggap kay Jasmine. Kung tutuusin, hanggat sa wakas ay pinakasalan ni Margo si Kevin, wala itong epekto sa kanya. Lumingon si Diane at sumulyap kay Jasmine, pagkatapos ay mahinang tinanong si Jasmine, sino itong Cyrus na binanggit mo ngayon? Hindi ko alam kung sino talaga si Cyrus, pero alam ko na napakahusay ng kakayahan ni Cyrus. Sa simula, ang mahigit 20 bodyguards sa bahay namin ay hindi tugma para kay Cyrus lang.
Kung paano sila ni mo kilala ni Bai ang isa't isa, hindi ko pa narinig na pinag-usapan ito ni Margot. Mabilis na sumagot si Jasmine. Higit sa 20 bodyguards ang hindi kalaban ni Cyrus. Matapos marinig ni Diane ang pangungusap na ito. Isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, pagkatapos ay lumingon siya para tingnan si Reynold, at mahinang sinabi, mayroon kang ganoong mga kasanayan sa murang edad. Maaaring ang Cyrus na ito ay nagmula rin sa isang pamilya ng martial arts. Imposible, kung galing talaga si Cyrus sa isang pamilya ng martial arts, natural na malalaman nila ang lakas ng pamilya namin ng Fan at pamilya ni Lee. Kahit nabigyan siya ng 10,000 tapang, hinding-hindi siya maglalakas loob na kalabanin tayo. Ignorante si Cyrus. At ang mga matatanda sa pamilya ay hindi magiging mangmang. Sabi ni Reynold ng buong kumpiyansa. Kabanata 1246. Imbitasyon sa party. Sa tingin ko itong si Cyrus ay malamang na naging isang martial artist nang hindi sinasadya. Kaya siya ay napakawalang alam sa langit at lupa, at gumawa ng inisyatiba upang pukawin ang aming dalawang pamilya. Kung siya ay talagang nagmula sa isang martial arts na pamilya, ito ay imposibleng magkaroon ng ganoong katapangan. Walang pakialam na sagot ni Reynold. Tama, kung talagang ipinanganak ang taong ito sa isang martial arts family, dapat narinig ko na ang pangalan ng taong ito, ngunit wala akong impresyon sa Cyrus na ito. Tumango si Diane na may seryosong ekspresyon. Brother Fan, hindi mo na kailangang isapuso ang bagay na ito. Hayaan ang apo ko na makipag-ugnayan kay Margot, at pagkatapos ay hayaan si Margot na pumili. Kung si Margot ang pumili kay Cyrus sa huli, kami na ang The Lee family ay hindi rin kasing dalubhasa ng iba. Walang masasabi, kung pipiliin ni Margot ang aking apo, ito ang magiging pinakamahusay sa magkabilang mundo, kaya hindi na natin kailangang bigyan ng masyadong pansin ang bagay na ito. Mahina hong sinabi ni Reynold kay Diane. Oo, magandang hayaan ang mga bata na makilala ang isa't isa at makilala ang isa't isa. Mabilis na tumango si Diane, pagkatapos ay humigop ng tiyan ng nakangiti. Sa katunayan, alam ng lahat sa kanilang mga puso na bagaman sinabi ito ni Reynold. Sa katunayan, kung talagang pipiliin ni Margot si Cyrus, tiyak na hindi susuko ang kanilang pamilyang Lee, at marahil ay direktang aatakehin nila si Cyrus. Sa oras na iyon, ang wakas ni Cyrus ay maaaring napaka-miserable. Si Melay ay nakatayo roon na tulala, na may napakawalang gana na ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil sa una niyang iniisip na kung sasabihin niya ang bagay na ito, tiyak na magdudulot siya ng madugong bagyo sa pamilya ng Fan, ngunit hindi niya akalain na ang lahat ay hindi niya kinuha. Ang bagay na ito sa puso. Sa pangkalahatan ay mukhang walang malasakit ang lahat, at natuloy ang kanyang plano, kaya galit na galit si Melay sa kanyang puso, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Huminga ng malalim si Jasmine, at ang kanyang kinakabahang emosyon ay agad na lumuwag ng husto. Nilinggan niya ang kanyang ulo upang tingnan ang posisyon ni Melay, at lihim na nagplano sa kanyang puso na pagkatapos ng insidenteng ito, kailangan niyang maghayganti kay Melay. Kung tutuusin, nagsimula ang lahat dahil kay Melay. Kung hindi dahil kay Melay, hindi magiging ganito ang mga pangyayari. Habang pinag-uusapan ng lahat sa pamilya ng Fan kung paano haharapin ang bagay na ito, nakumpleto na nina Cyrus at Margot ang isang malaking bilog sa Quezon City. Ang Quezon City mismo ay isang sinaunang lungsod, kaya marami pa ring mga atraksyon. Natural, walang paraan para matapos ang lahat sa loob ng 1 o 2 araw. Napag-usapan ni Margot at Cyrus na magkakaroon sila ng magandang oras sa Quezon City pagkatapos tapos na ang handaan. Kaya lang hindi nila alam ng dalawa sa oras na ito na lahat ng nasa Fan family at Lee family ay nag-uusap ng isang sabuatan. Cyrus, gabi na. Humanap na tayo ng makakainan tapos bumalik na tayo para magpahinga.
Kinuha ni Margo ang kanyang mobile phone upang tingnan ang oras, at mahinang sinabi kay Cyrus. Okay. Medyo pagod si Cyrus sa pamimili sa oras na ito, kaya walang pag-aalinlangan siyang tumango. Hindi masyadong alam ni Margo ang sitwasyon sa Quezon City, kaya binuksan niya ang mapa sa kanyang telepono at gustong maghanap ng malapit na restaurant. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Margo. Nang makita ni Margo ang numero sa telepono, hindi niya maiwasang sumimangot at sinabing, "Bakit ako tinawagan ni Alamar Fan?" Sino si Alamar Fan? Lumingon si Cyrus at tinanong si Margo. Si Alamar ay kabilang din sa pamilya ng Fan, ngunit ang ama ni Alamar at si Jasmine ay magkapatid, kaya't ilang beses kong nakilala si Alamar noong ako ay nasa Estados Unidos. Sa tingin ko si Alamar ay talagang isang mabuting tao, at kasama din siya sa Fan family. Isa sa iilan na kilala ko. Dahil sa tingin mo ay mabuti ang taong ito, pagkatapos ay sagutin ang telepono at tingnan kung mayroon. Nakangiting sabi ni Cyrus. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sinagot ni Margo ang telepono, at pagkatapos ay mahinang nagtanong, "Pinsan, bakit mo ako tinawagan?" Ano man ang mangyari, si Jasmine ay ina ni Margo, kaya tinawag pa rin ni Margo si Alamar na kanyang pinsan. "Margo, nasaan ka ngayon?" Nakangiting tanong ni Alamar. "Nasa labas ako ngayon, ano bang problema mo?" Sumagot si Margo. "Margo, ganito, nasa China Resources Hotel ang mga juniors ng Fan family namin. Gusto ng lahat na samantalahin ang pagkakataong ito ng birthday banquet para magsama-sama. Total lahat naman ay may kanya-kanyang gawain, kaya meron walang pagkakataon na magsama-sama, paliwanag ni Alamar. Oo. Si Margo ay hindi masyadong interesado sa ganitong uri ng bagay, kaya sumagot siya ng walang pakialam. Iyon nga, Margo, halika rin dito. Saglit na nag-alinlangan si Alamar at saka sinabi. Narinig ni Margo ang mga salita ni Alamar. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay mahinang sinabi. Hindi ako masyadong pamilyar sa mga taong iyon sa pamilya ng Fan mo. Hindi ko kilala ang iba sa inyo maliban sa inyo, hindi ako makakapunta. Ibababa ko ang tawag kapag walang nangyari. Wag na, gusto ka pa rin makita ng lahat. Total first time mo lang pumunta sa bahay ng Fan namin. Ni hindi mo nga ibibigay itong mukha mo, di ba? Mabilis na sabi ni Alamar. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipan ito, tumanggi muli si Margo. Pasensya na, hindi ako masyadong komportable ngayon. Kasama ko ang aking kasintahan, maaari kayong maglaro. Anong abala, bakit hindi mo nalang isama ang mapapangasawa mo? Mabilis na sumagot si Alamar, at pagkatapos ay nagpatuloy. Kung hindi mo alam kung nasaan ka, may ipapahatid ako ngayon para sunduin ka, at hinihintay ka ng lahat. Kung tutuusin, kailangan pa nating magkasundo sa future, para pumunta ka dito para iligtas ang mukha. Tara na. Kabanata 1247. Lahat sila ay mayamang paggalaw ang henerasyon. Ito. Nang makitang nagpumilit si Alamar na imbitahan siya. Nahihiya si Margo na tumanggi pa, kaya mahina niyang sinabi, hindi na kailangan, pag-uusapan ko ito sa aking kasintahan, tingnan ko kung gusto niyang pumunta. Nako, ano pa ba ang dapat pag-usapan tungkol sa mga bagay na ito? Ito ay walang iba kundi isang magaan na pagkain, dali kayong dalawa. Walang ingat na sagot ni Alamar, at pagkatapos ay direktang ibinaba ang telepono. Matapos makita ni Margo na ibinaba ang telepono, ibinaba niya ang telepono nang walang magawa. Nang makita ni Cyrus na tila medyo mali ang ekspresyon sa mukha ni Margo, mahina niyang tinanong si Margo, anong problema? Kanina lang ako tinawagan ni Alamar para sabihin na ang mga juniors ng Fan family ay sama-samang naghahapunan at gusto nilang imbitahan din tayong dalawa.
Nag-aatubili na sumagot si Margo kay Cyrus. I thought it was something. Since imbitado tayong dalawa na pumunta doon, tara na at tingnan natin. Mahinang sabi ni Cyrus. I think these people must have no good intentions, kaya ayaw nilang pumunta. Paano kung pahirapan ka nila? Sabi ni Margo na nakakunot ang noo. Dahil mainit na imbitado tayong dalawa, tara na at tingnan natin. Gusto kong makita kung anong mga pakulo ang kaya nilang laruin. Walang pakialam na sabi ni Cyrus. Hindi ka ba natatakot sa lahat? Natigilan si Margo saglit, pagkatapos ay mahinang tinanong si Cyrus. Anong nakakatakot dyan? Bahagyang ngumiti si Cyrus. Hindi banggitin ang mga juniors ng pamilya ng Fan. Maging ang mga elder ng pamilya ng Fan at maging ang buong pamilya ng Fan, ngunit hindi ito isinasa puso ni Cyrus, kaya natural na wala siyang dapat ikatakot. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi napigilan ni Margo na tumahimik sandali, pagkatapos ay kumurap at nagtanong, kung gayon, ang ibig mong sabihin ay pupunta tayong dalawa ngayon. Oo, dahil imbitado tayong dalawa, natural na pumunta at makita. Bahagyang tumango si Cyrus. Matapos marinig ni Margo ang mga salita ni Cyrus. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata, dahil talagang nag-aalala siya, ano ang dapat gawin ng mga taong ito kung mapahiya nila si Cyrus. Ngunit nang makita ni Margo na sobrang kumpiyansa si Cyrus, malumanay lamang siyang tumango. At nakita rin ni Cyrus ang pag-aalala ni Margo, kaya nakangiti niyang sinabi, huwag kang mag-alala, nandito ako para tulungan kang harapin ang pamilya ng Fan, kung wala man lang akong mga junior na ito sa pamilya ng Fan. Ako hindi ko na kayang harapin ang mga elder ng Fan family, parang langgam lang sila sa paningin ko, at wala silang magagawa sa akin. Lumingon si Margo at sinulyapan si Cyrus, pagkatapos ay nagpout at sinabing, paano ka magyayabang ng ganyan? Haha. Tumingin si Cyrus kay Margo na may mahinang ngiti, ngunit hindi ito nagsalita. Bagamat sinabi ni Margo na si Cyrus ay nagyayabang, talagang malaki ang tiwala niya kay Cyrus. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang paniniwala niya kay Cyrus, ngunit naramdaman niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso na ang lalaking ito ay makapagbibigay sa kanya ng seguridad. Hindi nagtagal ay ipinadala ni Alamar ang address ng party sa mobile phone ni Margo, at si Cyrus ay direktang nagmaneho papunta sa hotel. Ang lugar kung saan nagkikita ang mga junior na ito ng pamilyang Fan ay isang napakasikat na hotel sa Quezon City. Ang dekorasyon sa loob ng hotel ay pambihirang maluho, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng isang palasyo. At ang mga waiter sa loob ay maaaring ituring na pinakamahusay sa mga tuntunin ng pananamit at hitsura. Pagpasok ni Cyrus at Margo sa hotel, naramdaman na nila na siguradong hindi ordinaryong hotel ang hotel na ito. Sa bagay hindi kaya ng mga ordinaryong tao. Tanging mga mayayaman lang ang pwedeng pumunta dito para gumastos. Gayunpaman, maaaring hindi alam ng dalawa na ang hotel na ito ay talagang binuksan ng Fan family. Maligayang pagdating. Nagpusa si Miss Yingbin na maglakad sa harap ni Cyrus at sumigaw ng nakangiti. Nandito kami para dumalo sa party ng Fan family. Mahinang sagot ni Margo. Matapos marinig ni Miss Yingbin ang mga salita ni Margo, agad na nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Kung tutuusin, ang mga kwalipikadong dumalo sa junior party ng Fan family ay lahat mayaman o mahal, kaya't mabilis nilang inayos ang mga tao na dinala sina Cyrus at Margo sa kahon ng ampigi. Nang pumasok si Cyrus sa kahon, nalaman niyang napakaraming tao sa kahon sa oras na ito, mga 70 o 80, at ang mga taong ito ay nakaupo sa mahigit 10 mesa. At ayon sa iba't ibang pagkakakilanlan, ang mga upuan ay likas na naiiba.
ang ilang mga tao na may mas natatanging pagkakakilanlan ay nakaupo sa mas mahahalagang posisyon. Habang ang mga mayamang pangalawang henerasyon na may mga ordinaryong pagkakakilanlan ay nakaupo sa bahagyang malalayong sulok. Karaniwan. Ang mga taong ito na naroroon ay pawang mga kabataan sa kanilang 20s at 30s. At ang kanilang pag-uugali sa pakikipag-usap ay ibang-iba sa mga ordinaryong tao, at lahat ng mga damit na isinusuot nila ay mga internasyonal na malalaking pangalan. Alam ni Cyrus sa kanyang puso na ang pagtitipon ngayon ay maaaring hindi isang pagtitipon ng nakababatang henerasyon ng pamilyang Fan. Ngunit isang pagtitipon ng maraming mayayamang pangalawang henerasyong pamilya mula sa mas sikat na malalaking pamilya sa China. Masasabing ang pagtitipon na ito ay karaniwang tinanggap ang mayamang ikalawang henerasyon mula 40 hanggang 50% ng mga pangunahing pamilya sa Quezon Province. Makikita mula sa puntong ito na ang impluwensya ng pamilyang Fan ay talagang nakakatakot. Kung ang pamilya ng Fan ay isang maliit na pamilya, paano ito makakaakit ng napakaraming super rich second generation? Sa pagtingin sa mga taong ito, si Margo ay nakaramdam ng kaunting kaba sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit si Cyrus ay may kalmadong tingin sa kanyang mukha. Kung tutuusin, hindi niya ilalagay sa kanyang mga mata ang mayayamang pangalawang henerasyong ito. Masyadong hindi karapat-dapat banggitin ang mga taong ito sa harap ni Cyrus. Matapos makitang pumasok sina Cyrus at Margo, natahimik ang lahat sa isang iglap, at lumingon kay Margo at Cyrus. Sa oras na ito, maraming tao ang nakarinig tungkol kay Margo. Hindi pa nila nakikita si Margo. Natural, kailangan nilang tingnan mabuti. Lihim din silang namamangha na si Margo ay talagang sobrang ganda. Hindi nakakagulat na si Kevin ay handa nang makipagtipan kay Margo. Ang Margo ay may ganoong kabisera. Gayunpaman, pagkatapos na tingnan si Margo, ang mga taong ito ay mas naging interesado kay Cyrus. Pagkatapos ng lahat, ang balita na ninakawan ni Cyrus si Margo mula kay Kevin ay kumalat na sa kanilang maliliit na grupo. At lahat sila ay labis na nagtataka kung sino ang may lakas ng loob na pagnakawan si Kevin ng isang babae. Upang malaman na sa mga mata ng mga taong ito, ang pagdakip sa isang babae kasama si Kevin ay walang pinagkaiba sa panliligaw kay kamatayan. Ngunit nang makita talaga ng mga taong ito si Cyrus, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay halatang medyo nadismaya. Kabanata 12:48. Sila pala. Dahil ibang-iba si Cyrus sa taong naisip nila. Si Cyrus sa oras na ito ay talagang masyadong ordinaryo, kaya ordinaryo na ang pakiramdam ng mga tao na imposibleng isipin ang gayong tao na nakikipagkumpetensya kay Kevin. Ni hindi nila alam kung saan nanggaling ang tapang ni Cyrus. Nang humarap si Margo sa mga mata ng mga taong ito, halatang hindi natural ang kanyang ekspresyon. Kung tutuusin, kinasusuklaman niya ang paraan ng pagtingin ng mga taong iyon sa kanya, at tila sanay na si Cyrus sa mga bagay na ito, kaya ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napakawalang interes. Pagkatapos ng lahat, dumating si Cyrus sa buong pamilya ng Fan sa pagkakataong ito. Para sa mga juniors ng pamilya ng Fan, hindi ito seseryosohin ni Cyrus. Bukod dito, alam din ni Cyrus na tiyak na hindi magiging mapayapa ang party ngayon. Ngunit kung may magkukusa na pukawin si Cyrus, hindi rin inirerekomenda ni Cyrus na kumilos at turuan ang mga taong ito ng magandang aral. Margo, nandito ka na. Sa sandaling ito, isang binata ang nagkusa na maglakad sa harap ni Margo at sumigaw kay Margo ng napakasigla. Kuya Alamar. Bahagyang tumango si Margo at sumagot. Dahil ang ama ni Alamar ay nakatatandang kapatid ni Jasmine, si Alamar ay may mas maraming pakikipag-ugnayan kay Jasmine tuwing weekday. Sa panahong ito, nakilala rin ni Margo si Alamar, at si Alamar ay isang magandang tao. Kabilang sa kanila, si Margo ay mayroon ding isang magandang impression kay Alamar.
Noong una, binalak ni Cyrus na kumustahin si Alamar, ngunit hindi niya akalain na hindi siya kakausapin ni Alamar. Nakilala ko ang isang bagong kaibigan, at narito silang lahat para dumalo sa piging ng kaarawan ng pinuno ng pamilya ng Fan. Pagkatapos sabihin ito, kinaladkad ni Alamar si Margot, habang si Cyrus ay nakatayo doon mag-isa. Malinaw na sinasadya ni Alamar na suntukin si Cyrus, at si Cyrus ay ngumiti lang ng bahagya at hindi isinasapuso ang bagay na ito. Kung tutuusin, minsan ay naranasan na niya ang ganitong bagay, at matagal na akong walang pakialam. Kinaladkad ni Alamar si Margot sa isang mesa at sinabing, "Margot, ito ay mula sa pamilya Yu sa kabisera." "Alamar, hindi mo na kailangan magpakilala, nagkita na tayo." Gayunpaman, sa sandaling ito, isang gwapong binata ang direktang hamarang sa mga salita ni Alamar. Tumingin si Alamar sa binata na may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. At ang gwapong binata ay tumingin ng diretso kay Margot at nakangiting sinabi, "Miss Su, nagkita na tayo dati, dapat may impression ka pa rin, di ba?" Matapos marinig ang mga salita ng binata, hindi napigilan ni Margot na matigilan saglit. Ngunit nalaman niyang hindi pa niya nakita ang binata, ngunit mayroon itong ilang impresyon sa mga tao sa paligid ng binata, dahil ang mga taong ito ay ang mga tao na sobrang bilis noon, yung mga taong nakasalubong ko sa kalsada. Hindi inakala ni Margot na ang mga taong ito ay dumalo sa piging ng kaarawan ng pinuno ng pamilya ng Fan. Tila hindi naintindihan ni Alamar kung ano ang nangyayari, at nagpatuloy sa pagkukusa na ipakilala ang mga pagkakakilanlan ng mga taong ito kay Margot. "Margot, ito si Young Master Berto, na dumating sa pamilya Yu sa kabisera. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, si Young Master Yu ay kagalang-galang sa kabisera. Basta't sinasabi mo na kilala mo si Young Master Yu sa kabisera. Kahit na sino man ito. Ito ay magbibigay sa iyo ng kaunting mukha. Dapat mong makilala ng mabuti si Yu Gongzi sa ilang sandali, at kapag pumunta ka sa kabisera sa hinaharap, si Yu Gongzi ay aalagaan ka ng mabuti." Sa oras na ito, marami ring mayamang pangalawang henerasyong lokal sa Quezon City. Pagkatapos nilang malaman ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Berto, lumingon sila upang tingnan ang lokasyon ni Berto, na may nakakagulat na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dahil hindi nila akalain na ang background ng gwapong binata na ito ay sobrang nakakatakot. Dapat mong malaman na ang pamilya Yu ay talagang napaka-impluwensya sa kabisera, kaya marami na ang mga tao na palihim na nagpaplano sa kanilang mga puso para sa ilang sandali. Upang mapasaya si Berto mabuti, marahil ito ay gaganap ng isang napakahalagang papel sa hinaharap. Ngunit ang ekspresyon sa mukha ni Margot ay medyo may dignidad, dahil pakiramdam niya na si Berto ay hindi isang mabuting tao. Kung mas nakakatakot ang background ng pagkakakilanlan ni Berto, mas hindi kanais-nais para kay Cyrus. "Young Master Fan, huwag mo akong buhatin. Wala akong ganoong kakayahan. Kung talagang ganoon kalaki ang kakayahan ko, ang ganda." Malumanay na sagot ni Berto. "Young Master Yu, huwag kang maging low profile." Mabilis na sabi ni Alamar. Alam ng lahat ng naroroon sa kanilang mga puso na ang mga salita ni Berto ay hindi hihigit sa kahinhinan, at ang background sa pamilya ni Berto ay nakakatakot pa rin. At si Berto ay ngumiti din ng mahina at hindi nagpatuloy sa sasabihin. Nakita ni Alamar na hindi nagsasalita si Berto, tumingin sa magandang babae na nakasuot ng salaming pang-araw at nagpatuloy sa pagpapakilala. "A White, this is Miss Annie from our Waksha Angia. I don't need to introduce Angia. Waksha is the most famous isa. Ang kumpanya ng pamumuhunan ay kay Angia, at ngayon si Miss Annie ang general manager ng kumpanyang iyon." "Ano? Ang taong ito ay ang general manager ng Anshi Investment.
Hindi ko inaasahan na makikita ko si Miss Annie dito. Saglit na gulat ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ng naroroon. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ni Berto ay ngayon lang nagulat sa maraming tao, ngunit walang nag-iisip na ang pagkakakilanlan ni Annie ay mas nakakatakot. Dapat mong malaman na ang reputasyon ng investment ni Anne ay napakatakot pa rin. At usap-usapan din na ang general manager ng investment ni Anne ay may kahanga-hangang katalinuhan sa negosyo. Ngunit walang nag-iisip na ang batang babae na nakasuot ng salaming pang-araw sa oras na ito ay ang pamilya ng Anne. Si Angia ay hindi lamang sikat sa mundo ng negosyo, kundi pati na rin ang matandang lalaki ni Angia na minsan ay humawak ng isang napakahalagang posisyon na naging dahilan din ng pagkatakot sa mga personal na koneksyon ni Angia. Para kay Annie, siya ang magiging tagapagmana ng pamilya Anne. Mula rito, makikita mo kung gaano kalakas si Annie. Ngayon ay hindi kami naparito ng walang kabuluhan, nakita namin si Miss Anne. Oo, nandito sina Young Master Yu at Miss Anne. I wonder kung meron pang malalaking tao na hindi sumipot. Kung makakasama natin si Miss Anne, hindi ba't mas madaling mag-pull in the future? Lahat ng naroroon ay tumingin sa kinatatayuan ni Annie at nagsimulang magsalita muli sa mahinang boses. Sa oras na ito, interesado pa rin sila kay Annie, isang babae. Nagtataka sila kung bakit napakabata pa ni Annie at may mga nakakatakot na kakayahan. Miss Sue, hello. Malinaw na mas maganda ang ugali ni Annie kaysa kay Berto, kaya nagkusa siyang batiin si Marco. Kabanata 1249. Fiancé mo. Kamusta? At sumagot si Margot ng napakagalang. Bahagyang ngumiti si Annie, at pagkatapos ay itinoon ang kanyang mga mata kay Cyrus. Ngunit nang makita ni Annie si Cyrus, may kislap na kakaiba sa kanyang magagandang mata, dahil pakiramdam ni Annie na parang pamilyar si Cyrus. Dapat ay nakita niya si Cyrus sa isang lugar, ngunit hindi niya ito maalala sa oras na ito. Sino ang lalaking ito? Hindi napigilan ni Annie na bamulong ng mahina sa kanyang puso. Margot, ito si Kuya Sandro. Si Kuya Son ay pumunta sa bahay ni Son sa Bishang City. Sa sandaling ito, tumingin si Alamar sa binata sa tabi ni Berto at nagpakilala. Napakatangkad at matipuno ng figure ng binata, at napaka-develop din ng kanyang mga kalamnan, at may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Matapos marinig ang mga salita ng pamilya Son sa Bishang City, alam na ng lahat kung ano ang pinagmulan ng Sandro na ito. Kung tutuusin, masyadong malakas ang reputasyon ng pamilya Son sa Bishang City, ngunit ito ay dahil sa pangunahing enerhiya ng pamilya Son. Lahat sila ay inilagay sa rehiyon ng militar, at lahat ng mga taong naroroon ay mula sa komunidad ng negosyo, kaya hindi sila partikular na interesado sa Sandro na ito. Bahagyang sinulyapan ng binata si Margot, na para bang hindi siya gaanong interesado kay Margot, kaya hindi niya pinansin si Margot. Nakita ni Margot na hindi nagsasalita si Sandro, kaya natural na hindi siya nagsalita. Kaya lang mararamdaman ni Cyrus na ibang-iba ang aura ni Sandro kumpara sa ordinaryong tao. Bagamat hindi man dirigma si Sandro ngayon, kung magsasanay siya ng mabuti, dapat ay maaari na siyang maging mandirigma sa hinaharap. Nakita ni Alamar na hindi pinansin ni Sandro si Margot, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay natural na medyo nahihiya. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, dinala niya si Margot sa harapan ng isang binata. At ang binatang ito ay masasabing ang taong may pinakapambihirang ugali sa napakaraming taong naroroon. Ang binata ay nakasuot ng puting suit. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Ang kanyang ugali ay hindi pangkaraniwan, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng hininga ng isang nakatataas na tao. Ang pakiramdam na ito ay hindi nagkunwari, ngunit natural na nabuo.
Tumingin si Cyrus sa binata, at ngayon ay nahulaan na niya ang pagkakakilanlan ng binata. Huminga ng malalim si Alamar, pagkatapos ay bumulong kay Margot. Margot, ito si Kevin, Master Kevin. Matapos marinig ng lahat ang mga salita ni Alamar, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay tila mas nabigla. Alam mo, kapag nagpakilala si Alamar sa ibang tao, sasabihin niya ang background ng pamilya ng taong ito, ngunit kapag ipinakilala niya si Kevin, ito ay isang pangungusap lamang ni na Kevin at Master Kevin. Dahil ang pangalang Kevin ay nakakagulat na, hindi na kailangang magdagdag ng anumang palamuti sa harap nito. Sa pangalan pa lang ni Kevin, alam na ng lahat ang pagkakakilanlan ng binatang ito. Ang taong ito pala ay si Kevin. Isang flash ng pagkabigla ang sumilay sa puso ni Margot. Sa kabilang banda, nakangiting tumingin si Kevin kay Margot, at mahinang sinabi, mas maganda si Miss Sue kaysa sa hitsura niya sa larawan. Matapos marinig ni Margot ang pangungusap na ito, nagkaroon ng kislap ng kaba sa kanyang magagandang mata, at pagkatapos ay mabilis siyang umatras at tiningnan ang posisyon ni Cyrus nang hindi namamalayan. Nang makita ni Kevin si Margot na nakatingin kay Cyrus, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay hindi pangkaraniwang pangit, at isang nakamamatay na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan na pupunta si Young Master Kevin dito. Oo, ang party ngayon ay Crouching Tiger, Hidden Dragon. Sina Berto, Annie, Sandro at Master Kevin ay pumunta dito. Magandang palabas ngayon. Sa tingin ko ang mga taong ito ay dapat pumunta lahat sa batang lalaki sa likod ni Margot. Malas talaga ang batang ito, hindi ba? Talagang napasama siya sa mga taong ito. Napatingin ang lahat sa kinatatayuan ni Kevin at hindi napigil ang tumawa at magsalita. Sa oras na ito, ang mga taong ito ay mayroon lamang walang katapusang awa para kay Cyrus. Dahil lahat sila ay nararamdaman na si Cyrus ay medyo may kakayanan sa sarili, at nang ahas silang magnakaw ng isang babae mula kay Kevin. Hindi ba ito ay panliligaw lamang sa kamatayan? Sa oras na ito, ang pamilya ng fan ay lahat ay nakatingin sa saya. Mababa ang tingin nila kay Cyrus sa kanilang mga puso, kaya lahat sila ay naghintay ng ilang sandali upang makita si Cyrus na gumawa ng kalokohan. Kapag si Margot ay kasama na si Kevin. Bagaman si Margot ay makikipagkumpetensya para sa posisyon ng padre de pamilya, ito ay tiyak na magiging isang magandang bagay para sa fan family na walang pagkakataon na makipagkumpetensya para sa ulo ng pamilya. Ngunit kung si Sue magkasama sina Margot at Cyrus, ito ay magiging isang magandang bagay para sa kanila walang anumang pakinabang, kaya ang mga taong ito ay natural na mas hilig kay Kevin sa oras na ito. Margot, bilisan mo at maupo, ihahain ng waiter ang pagkain pagkaraan ng ilang sandali. Matapos ipakilala ni Alamar ang mga taong ito, sinigawan niya si Margot nang nakangiti. Ayos ito. Bahagyang tumango si Margot. Ibinaling ni Alamar ang kanyang ulo upang tingnan si Cyrus nang walang malay, nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, maupo ka rin. Sa katunayan, labis na naaawa si Alamar kay Cyrus, dahil naisip niya na baka hindi makalabas si Cyrus sa restaurant na ito ngayon, kaya nagpusa siyang paupuin si Cyrus. Cyrus, dito tayo umupong dalawa. Ayaw ni Margot na maupo sa iisang mesa ni Berto at Kevin, kaya binalak niyang kaladkarin si Cyrus para maupo sa ibang mesa. Matapos maupo si Margot, binalak ni Cyrus na maupo sa tabi ni Margot. Ngunit nang uupo na si Cyrus, biglang sinabi ni Berto, sandali. Matapos marinig ni Cyrus ang mga salita ni Berto, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at sumulyap kay Berto ngunit hindi nagsalita. Lumingon din ang lahat para tingnan ang posisyon ni Berto, na parang hindi nila lubos na naiintindihan kung ano ang gustong gawin ni Berto.
Nagpatuloy si Berto. Si Miss Sue ay mula sa pamilya ng Fan. Alam ko ito, kaya normal na umupo dito, ngunit hindi ko maintindihan kung sino ang taong ito. Kwalipikado ba siyang umupo dito? Nang marinig ng lahat ang mga salita ni Berto, isang bakas ng pagkagulat ang lumitaw sa kanilang mga mata. Bagamat alam ng mga taong ito na tiyak na mapapahiya ni Berto si Cyrus, walang nag-akala na aaksyonan ni Berto si Cyrus ng ganoon kabilis. Sinulyapan ni Alamar si Cyrus na walang magawa, alam niyang hindi niya makokontrol ang bagay na ito. Sa oras na ito, nakaupo na si Margo. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Berto, bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay sinabi niya kay Berto sa malamig na tono. Ang taong ito ay ang aking kasintahang si Cyrus. Dahil ako kwalipikado akong umupo dito, qualified din umupo ang fiancé ko dito. Ang fiancé mo. Matapos itong marinig ni Berto, hindi niya napigil ang mapangiti. Pagkatapos ay dahan-daang ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang posisyon ni Alamar, at mahinang nagtanong, ang taong ito ba ay manugang ng iyong pamilya ng Fan? Si Alamar, sa kabilang banda, ay nakatayo doon na tulala, na may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Kabanata 12:50. Hubad na kahihiyan. Pagkatapos ng lahat, kung titingnan mo ito mula sa isang normal na pananaw, sina Alamar at Margo ay may magandang relasyon, at pareho silang kabilang sa pamilya ng Fan, kaya dapat niyang kausapin si Margo sa oras na ito, ngunit wala siyang magawa. Ngayon ay tila naging kalaban na ng buong pamilya ng Fan si Cyrus. Kung makakasama ni Margo si Kevin, magkakaroon pa rin ito ng malaking epekto sa pamilya ng Fan, at mapapasulong pa nito ang pamilya ng Fan. Ngunit walang mag-aakalang biglang lumabas si Cyrus sa sandaling ito. Sinira ni Cyrus ang buong plano ng pamilya Fan, kaya labis ding nalungkot si Alamar nang makita niya si Cyrus. Dahil lang sa relasyon ni Margo, si Alamar ay hindi masyadong makapagsalita ng diretso, kaya't nakabulong na lamang siya, hindi ako masyadong malinaw sa bagay na ito. I don't know what it means. Totoo ba o hindi? Walang ekspresyong sinabi ni Berto. Margo, kailan ka pa nagkaroon ng fiancé? Bakit hindi ko pa ito narinig? Pumayag ba ang padre de pamilya? Pumayag ba ang mga magulang mo? Gayunpaman, sa oras na ito, malamig na sinabi ng isang batang babae na halos kasing edad ni Margo. Matapos marinig ni Margo ang mga salita ng batang babae, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay sobrang pangit. Hindi niya inaasahan na ang pamilya ng Fan ay makikiisa kay Berto para harapin siya. Tama, hindi maliit na pamilya ang Fan family natin. Ang Fan family natin ang may rules ng Fan family natin. Dahil miyembro ng Fan family natin si Margo, dapat sundin mo ang mga rules na ito. The engagement was never approved by anyone. Sigaw ng isang binata. Ang aking mga gawain ay hindi nangangailangan ng pahintulot ng pamilyang Fan, at wala akong kinalaman sa pamilya ng Fan. Direktang pinabulaanan ni Margo nang walang pag-aalinlangan. Hindi mo man lang ba kinikilala ang mga magulang mo? Natatakot ako kahit ang nanay mo ay hindi man lang tumango sa bagay na ito. Sinasabi mo na ngayon na fiancé mo si Cyrus sa harap ng maraming tao. Magkano? Wala nang respeto sa sarili. Hindi mahalaga kung wala kang respeto sa sarili. Hindi mo basta-basta masisira ang mga alituntunin ng aming Fan family at makakaapekto sa reputasyon ng aming Fan family. Sigaw ulit ng binata. Gayunpaman, ang binata na nagsalita sa oras na ito ay walang iba kundi si Arniel. Si Arniel din ang nangaasar kay Fan Yuenje sa bahay ni Fan noon. Pagkatapos ng lahat, si Arniel ang pinaka-namumukod tanging tao sa 3 henerasyon ng pamilya ng Fan.
Kung hindi dahil sa hitsura ni Margot, malamang na si Arniel ang magmamana ng posisyon ng pinuno ng pamilya. At sikat na sikat din si Arniel sa itaas na bilog ng ikalawang henerasyon ng Huakshafu. Dahil si Arniel ay napakahusay sa pagiging isang lalaki, siya ay napakamapagbigay kahit na sino ang kanyang pakikitungo, at siya ay may malawak na hanay ng mga koneksyon. Talaga, sino mang nakakakilala kay Arniel ay magbibigay kay Arniel ng kaunting manipis na mukha. Sa oras na ito, sinabi niyang malaki pa rin ang bigat ng pangungusap na ito. Ang mga nakababatang miyembro ng pamilyang Fan na naroroon ay nagsimulang mag-usap sa mahinang boses, halatang hindi rin sila nasisiyahan sa ugali ni Margot. Wala akong respeto sa sarili ko. Ang ekspresyon sa mukha ni Margot pagkatapos marinig ang sinabi ng mga taong ito ay napakapangit, dahil ang mga sinabi ng mga taong ito ay talagang sobra. Bagamat matagal nang inisip ni Margot na ang mga taong ito mula sa pamilya ng Fan ay maaaring mapahiya si Cyrus, hindi niya akalain na magiging labis ang mga taong ito. Kakapasok Cyrus, at plano nilang paalisin si Cyrus dito, hindi ba ito nagpapakita na sinasadya nilang ipahiya si Cyrus? Kung talagang naramdaman nilang hindi qualified si Cyrus na lumahok sa piging na ito, bakit ngayon lang nila hiniling sa kanilang sarili na dalhin si Cyrus? Gusto lang ba niyang ipahiya si Cyrus sa harap ng lahat? Sa oras na ito, ang mga taong iyon sa bulwagan ay lahat ay nakatingin sa posisyon ni Cyrus. Gusto nilang makita kung paano binalak ng fiancé ni Margot na harapin ang sitwasyong ito. Okay. Dahil may mga hindi bagay dito, lumabas na tayo. Walang ekspresyong sinabi ni Berto. Bahagyang tumingin si Cyrus kay Berto, at pagkatapos ay sinabi sa napakakalmang tono. Kailan mo naman kaya magsasabi ng iresponsableng mga pahayag tungkol sa bagay sa pagitan namin ni Margot? Anong ibig mong sabihin? Excited na tanong ni Arniel kay Cyrus. Anong ibig kong sabihin? Hindi mo ba alam sa sarili mong isip? Walang pakialam na sumagot si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ito ay hindi hihigit sa isang maliit na pamilya ng Fan. Ang usapin sa pagitan ko at ng aking kasintahan ay hindi sa iyo upang hatulan. Nais ni Margot na makasama ako. Tayong dalawa ay maaari kang maging magkasama, at hindi mo kailangan ng pahintulot ng sino man sa iyong pamilya ng Fan, dahil ang iyong pamilya ng Fan ay wala sa harapan ko. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, natigilan ang lahat sa pwesto at lumingon para tingnan ang posisyon ni Cyrus. Nakita ko si Cyrus na tahimik na nakatayo doon, na may kakaibang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Tila hindi kailanman inilagay ni Cyrus ang mga taong ito sa kanyang mga mata, at hindi kailanman inilagay ni Cyrus ang pamilya ng Fan sa kanyang mga mata. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, nagbago ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat. Dahil nakahubad si Cyrus at pinapahiya ang pamilya ng Fan. Naramdaman nila na medyo mayabang si Cyrus. Nang sabihin niya ito, halatang hindi niya isinasaalang-alang ang lahat sa pamilya ng Fan. Ang mga ekspresyon sa mukha ni Alamar, Arniel at iba pa ay mas pangit. Ang pamilya ni Fan ay sikat sa China sa loob ng maraming taon, kailan pa sila napahiya. Higit pa, ang nagpahiya sa pamilya ng Fan ay si Cyrus na hindi gaanong naiiba sa mga ordinaryong tao. Huminga ng malalim si Arniel at sinabi sa mahinang boses. Margot, hindi ko ine-expect na ganito kalakas ang sasabihin ng fiancé mo. Kahit ang Fan family natin ay walang pakialam, sa tingin ko ay talagang naiinip ang batang ito. Kung ito ay para sa iyong sariling kapakanan, maaaring siya ay itinapon ng isang taong bali ang mga paa at paa. Oo. Masyadong derang ang batang ito. Naglakas loob pa siyang hiyain ang pamilya ng Fan, hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng batang ito, iniisip ko talaga na kapag kasama niya si Margot, walang magagawa ang iba sa kanya. Gayunpaman. Nakakatawa talaga. Hindi pa ako nakakita ng ganyang yabang.
Sasabihin ko talaga sa may-ari nito. Naghiyawan ang lahat sa pamilya ng fan. At si Kevin ay tahimik na nakaupo sa lupa at tumingin kay Cyrus nang walang ekspresyon. Lihim na bumantong hininga na ang kanyang katunggali ay hindi masyadong talento, at ang kanyang tono ay hindi maliit. Kahit siya mismo ay hindi makapagsalita ng ganoong pangungusap sa harap ng lahat sa pamilya ng fan. Masdan mo man ang buong China, wala masyadong tao ang naglalakas loob na magsalita ng ganito. Alam mo, kailangang bigyan ng mukha ni Reynolds si Diane. Kahit na ang pamilya ng fan ay hindi kasing husay ng pamilyang Lee, ang background ay nakakatakot pa rin. Nakita ni Cyrus ang isang bakas ng pang-aalipusta sa mga mata ng lahat, at hindi ipinagpatuloy ang pagbibigay pansin sa mga taong ito, ngunit inabot niya at hinayla ang upuan para maupo. Sa oras na ito, ayaw ni Cyrus na magkaroon ng masyadong salungatan sa mga taong ito. Kung tutuusin, kung may totoong away, tiyak na mapapahiya si Marco.